Good day! Tapos na po ang eleksyon natin. Pero may napansin lang tayong mga videos na lumalabas para i-discredit ang Iglesia ni Cristo. May isang interview kung saan isang batikang journalista na ang pangalan ay Henry Diaz, kung saan may gusto siyang ipaalam sa publiko patungkol sa Iglesia ni Cristo. Ang masama lang sa interview na ito, bakit isang tiwalag, isang kumakalaban sa Iglesia ni Cristo ang i-interviewin mo? Hindi ko alam kung ano ang gusto nitong ipalabas. Gusto nitong manghina yung mga botante ng Iglesia ni Cristo, yung mga kapatid, pero hindi po successful ang ginawa ninyong interview kay Lowell Menorca, kasi nakikita natin ang result sa araw na ito. Yung binoto naming mga kandidato na mga senators, halos nasa top 12, isa lang yung bumaba, umabot ng 14-15, si Senator Bong Revilla. So hindi po epektibo yung ginawa ninyo, Mr. Diaz. Ano ba yung pinagsasabi naman ng kanyang in-interview? Kung tingnan natin, sinasabi ng isang dating Iglesia ni Cristo na natiwalag, na sinasabi niyang isa siyang ministro pero hindi naman pala pumasa, hindi naman pala ito naordinahan, at hindi siya naging ministro pa sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sinabi kasi niya na Iglesia ni Cristo is no longer about God. Hindi na daw ito patungkol sa Diyos. Dahil nga doon sa eleksyon, wala bang karapatan ang Iglesia o karapatan to religious freedom and internal autonomy ang Iglesia? Ayon sa 1987 Constitution, malinaw na guaranteed ng batas ang kalayaan ng pananampalataya. No law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Article 3, Section 5 po yan. Everyone shall have the right of freedom of thought, conception, and religion. Yan ay nasa International Covenant on Civil and Political Rights. On unity voting, is it constitutionally protected? Ito naman ang mabasa natin. A religious sect may choose to instruct its members to vote as a bloc without violating the Constitution, provided that it is done voluntarily and not under threat or coercion. So wala tayong nalabag doon. Sa philosophical perspective naman, ang pahayag ni Menorca ay isang halimbawa ng subjective moral judgment. Ayon kay Immanuel Kant, ang tamang moral na paghatol ay dapat nakabatay sa duty of intent, hindi lamang sa labas na anyo. The fallacies in Menorca's statement, ang pagsasabing hindi na tungkol sa Diyos ang Iglesia ni Cristo, ay isang hasty generalization, isang logical fallacy kung saan bumubuo ng konklusyon mula sa iilang karanasan. So, gayon din ito ay maaring ad hominem, kung saan ang organisasyon ay hinahatulan batay sa perceived flaws ng iilang leaders. So, walang kabuluhan yung mga statement na
pinahayag ni Mr. Minorca para sa iglesia. Siyempre, normal naman kapag may galit ka sa isang grupo, puro mali yung ipagsasabi mo. Hindi yata yun naisip ni Mr. Umaga Diaz. Hindi niya naisip na ganon ang isipan kapag kalaban mo yung pinag-uusapan mo. Fair ba yun na interview? Walang sino mang Iglesia ni Cristo na i-interviewin mo ang sasagot pa sa iyo. Wala nang susuporta pa sa channel mo. Ang paratang ni Minorca na hindi na tungkol sa Diyos ang INC ay isang opinyong walang matibay na batayan, legal, moral, o philosophical, o biblical. Ang ebidensya ng nagpapakita ng INC ay nananatiling tapat sa doktrina ng pagsamba sa Diyos habang umaangkop sa makabagong lipunan na sa paraang pinahihintulutan ng batas, lohika at kasulatan. So walang nalabag ang Iglesia ni Cristo sa ginawa nitong unity voting sa nakaraang eleksyon. Kung ayaw ninyo yung unity voting ng Iglesia, pwede naman kayong hindi sumunod. Hindi naman ito ini-endorso kahit kanino. So, para sa lahat ng mga binoto ng iglesia, sa tingin ko, sa pagkaunawa ko lang, pinaparatangan kayo ni Mr. Minorca na binayaran ninyo ang iglesia para butuhin kayo. So may mga politiko na pong nag-record ng video na nagsasabi na binoto sila ng iglesia pero hindi kailanman humingi ng pabor ang iglesia ni Cristo sa kanila. So yung mga nanalo sa 2025 na election, sana po makapag-record kayo ng video na patotoo na hindi kayo kailanman hiningian ng bayad ng Iglesia ni Cristo kapalit ng pagboto ng Iglesia ni Cristo sa inyo. So yun lang po ang ating video. Maraming salamat po. Please like and subscribe to this channel. Tayo po ay magre-react lang sa ating nakikita, lalo na laban ito sa Iglesia ni Cristo.